or did not rather sign that partial committee report. That's why it never made it to the plenary. Just going back, I think you had about 18 or so hearings in the Senate. Hindi, ang dahilan bakit hindi sila pumirma. Ako pinanood ko yun eh. Sinubaybayan ho natin yun, yung formally hearing. Alam niyo bakit dahilan? Kasi yan, sobrang daldal ng mama na yan. Hindi nakakapagsalita yung mga kasama niya. Nagmumonulog ba? Monulog. Alam niyo ba mga kababayan, sobrang nalungkot ho tayo kahapon nung nakita natin ng balita na yan. Hindi na ho natin napasadahan kasi hindi ho natin matanggap na sa kabila ng edad nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga nangyari sa kanya dyan sa detention facility niya dyan sa ICC, rineject pa rin ho ang kanyang interim release. Ganyan ho ang nagagawa ng sobrang pamumulitika. Ha? Pati ho yung pagiging makatao nila, nawawala na. Kung gugustuhin lang ho ng administrasyon na to, napakalaki hong factor sa ICC pagka sinabi ng administrasyon na to, ang kababayan namin na yan nag-uulyanin na, natumba na nga dyan sa kanyang selda dyan sa inyong pasilidad, hindi nyo pa mabibigyan ng interim release. Ang kumontra ho dyan, ang naging basihan ng pagkontra ng ICC na yan, sigurado ho tayo mga kababayan, yung pinadalang welfare check ng administrasyon na to dyan sa ICC. Napakalinaw naman ho mga kababayan. Ayaw ho talaga ng administrasyon na to na makalaya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-uulyanin na si Tatay Digong. Mantakin niyo ho yun mga kababayan. Bakit takot na takot kayo sa kanya? Di ba? Ha? Pero wag kayong mag-alala para sa mga individual na ayaw makalaya si Tatay Digong. Yung iniwan niyang apoy sa mga naniniwala sa kanya ay hindi mamamatay yan hanggat hindi nakaupo itong si BP Sara. Tatay niya, binigyan mo ng maayos na libingan. Tatay mo, pinakulong niya. Iyaan ho ang nakakalungkot na realidad dito sa bansa na to. Ito ho ang nakakalungkot na realidad. Yung tipong konting lang naman, konting pagiging tao lang. Yung mga kumontra diyan sa resolution sa Senado, wala na ho, hindi na ho tao yung mga yan. Tayo ho, halimbawa dito sa PH Update, yang si Leila de Lima, napunta sa ICC dahil sa pagkain niya ng sobrang saba. Yang si Marcos Jr. sa sobrang anomalya sa kanilang dito sa administrasyon na to, pinatapon sa ICC. Kung nag-ulyanin na, kung umabot na sa edad na yan, 80 anyos, enjoy niya na lang yung mga nalalabing buhay nila na kahit pa paano makapiling ang kanilang papel. Hindi ho tayo kukontra. Hindi ho natin kukontrahin yan kasi yung pagiging makatao nasa atin pa rin. Yan ho kaibahan natin sa mga Italianista at Ensaymada. Hindi ho sa tinataas ho natin ang ating upuan dito. Ha? Yun ho kasi ang pagiging tao. Yan ginagawa ho nila na yan. Hindi na ho pagiging tao, pagiging hayop na ang tawag dyan. Mga walang puso, ika nga. Tuloy ho natin. Si Boying Remulla, grabe naman yan, sir. Batuhin mo naman ako ng ano dyan. Pambihira. Yan, ganyan ho mga kababayan. Hindi ko naman sinasabing di kayang bumili nitong si Boying Remulla na iPhone 17 Pro Max 10,000 gig na fully paid, di ba? Hindi sinasabing di niya kayang gawin yan. Kaya niya yan, pero ano yan, piniplex niyo ba? Ayan ho siya, baka sabihin niyo. Ayan, edited yan na yun. Ayan o. Ayan yung pag ganyan-ganyan siya dyan o. Ayan o. Sinasabi kasi, grabe naman, ginagawa niyo ng fake news ng si Bonjing. Hindi! Siya ho yan, piniplex siya ang kanyang iPhone 17 Pro Max 10,000 gigabytes. Ayan o. Naku-curious ako kung yung mugshot ng anak niya nandyan eh. Please lang, mamaya. Ako boss dito. Ano ba? Ako ombudsman ako. Please lang, mamaya. Ano ba? Buisit kayo ha. Tingnan yung asal niya. Wala lapit. Ombudsman na yan. Chair. Ombudsman na yan. Wala lalapit. Ano ba? Please lang. Ano ba? Ano ba? Nangyari kayo. Please. Ombudsman na ako. Huwag niyo ako pipicture na basta-basta. Morning, Sek. Hindi na siya sex. Ombudsman na siya. Ombudsman Boying Remulla. Good morning, Ombudsman. Hanggang sa ngayon, di mo pa ba alam, anak ng tokwa, kaya kayo napapahamak eh. Eto na mga kababayan, tuloy-tuloy tayo sa ating kwentuhan dito sa PH Update. Eto,
Ano pa ba meron tayo dito? Pagkatapos nitong si Boeing IC, ayun. Itong ating pinaka-paborito at iniidolong Kifi. Si Kifi Chu. Hindi, ano yan, solid yan, solid. Ito mga kabayan. Last year, walang malaking disaster pero bumabaha ng ayuda dahil dahil sa pa-election. Oh, now, sunod-sunod ang sakuna. Walang mabigay, pati bigas binebenta pa sa mga biktima. Palakpakan ho natin ang bangag administration. Natumbok eh. Ika nga na soplak nitong si Kipi. Kaya paborito ko yung Kipi na yan. Sa lahat ng Kipi, pangalan na may Kipi, si Ma'am Kipi Cho ang paborito ko. Palakpakan natin si Ma'am Kipi. Ano yan idolo ko yan eh. Pagka si Ma'am Kipi ang sumalansan, talagang binabasa ko yung mga posts niyan. Pinapanood ko yung mga ano niyan, mga sinasabi niyan. Pinapakinggan pala, di pinapanood. Pinapakinggan ko yan. Last year, walang malaking disaster ho mga kababayan, pero tuloy-tuloy. Yung pamimigay nila ng ayuda. Bakit dito sa panahon na to? Kaliwat kanan, lindol dito, baha dyan, lindol doon. Nasaan na yung ayuda sa... Ay, wala na nga palang akap. Ano ho sila eh? Wala naman, hindi naman sa akap ang issue, di ba? Meron naman issue ng corruption, pero sa flood control ang issue natin. Dapat pamigyan nyo na yung akap-akap na yan. Pambihira kayo. Oo, ngayon kailangan ng sambay ng Pilipino yan. Ay, wala nga palang election. Sorry, Ma'am Kitty. Akala ko madadaan ko sila sa konsensya. Gusto kong gusto kong i-guilt trip tong mga walang yan to eh. Hindi naman pala madadaan sa guilt trip tong mga to kasi wala na mga konsensya. At kasunod ng balita, palakpakan muna natin ang paborito nating Kifi. Kifi Chu. Ito mga rekta ho tayo kasunod ho ng pagkakadinay ng interim release nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre kanino isisisi yan, di ba? Pero wag ho kayong magalit kay VP Sara. Kahit tahimik ang mga Duterte, hahanap sila ng masisisi sa kampo nitong si VP Sara. Hindi ho kasi pwedeng maging dahilan yung interim release ni Tatay Digong dahil doon sa pag-apila ng kabilang parlor diyan sa interim release. Hindi yung kanilang mga opposition diyan sa gustong mangyari na yan si Tatay Digong. Di ba, hindi naman yung isa kalaman ng mga kasama natin dito, sila konti, yung mga konti ang utak, inupose ang ideya ng interim release ni Tatay Digong. Ngayon, si VP Sara hindi naman siya nag-oppose eh. Di ba, wala naman siya sinasabing masama sa ICC eh. Sabi niya nga nagsasalita naman si Tatay Digong, masaya naman siya. Wala naman siya sinasabing masama. Ano sabi mo nila? ICC sites. VP Sara remarks for denial of PRRD's release bid defense appeal decision. Ano ho yan? Bandang huli, isisisi pa talaga dito kay VP Sara. Strategiya ho nila yan eh. Pero ako suspect ako dito yung welfare check dito kay Tatay Digong. Naku-curious tayo kung ano-ano dala nilang mga maleta eh. Baka remo ang tag 45 kilos eh. Siyempre pagka i-convert yun sa dolyar hindi yung presyo ng Rimowa, kayo naman ang sasagwa ng mga utak nyo. Malay ba natin may daladalang adobo, may daladalang munggo doon sa Rimowa na bagay. Pahamak nyo pa si PH, wala akong sinasabing ganon. Sinasabi ko dito, baka yung dala-dala nilang Rimowa, merong mga munggo, merong pagkain sa loob. Yun. Walang mali siya nga, di ba? Mahal yun eh. Rimowa, mahal yun. Pangarap natin yung bag na yun eh. Pero bago ko pambibili ng ganun, pambibili ko na lang ng pagkain. Aanin mo yun, ilalagay mo lang sa shelves mo yun. Di ka naman laging pumapasyal, di ka naman laging nagta-travel, di ba? O gawin mo doon, bili ka ng sakong bigas o yun mo na lang, pamigay mo na lang. Di ba? Meron ka pa napasaya.
Ito matindi ho mga kababayan. Lalagyan lang ng mga nakaw na pera, ilinalagay pa sa Rimowa. Di ba? Yung dapat sana kung basura yan, lagay yun lang doon sa garbage bag. Tayo naku-curious dito. Siguro hindi na yung Rimowang 45 kilos. Diba? Siguro yung ano na lang, yung pang-hand carry, yung maliit na lang. Kasi pagka kinonvert mo yon dapat maliit na lang siya. Sinisipag kay Bibi Sara, mga gunggong talaga tong mga to. Anak lang to. Kaya ito, lipat na ho tayo. Dito ho tayo kay Dicky. Ito si Dicky, ano siya ngayon eh. Dahil nga naman na naging secretary si Boeing, ay naging ombudsman si Boeing at napabalita na iimbestigahan ni Boeing yung Parmalee scandal. O syempre ito yung nag-imbestiga sa Parmalee scandal, pero kaya dapat mayat maya merong update sa atin itong si Dicky. Dicky, si Dicky talaga, oo. Ano natin ngayon, sa lahat ng Dicky, yan ang nagsasabi. Sa lahat ng Dicky, yan ay may bibig at may yan ang may mukha. Huwag ka masyadong magpakadiki kasi. Oo. Yan. Tuloy natin. I want to talk to you about the recent events. Ombudsman Boying Remulla now taking the post. What are your thoughts on him sitting as the new ombudsman? Just one thing, I'll just say, I just got the word we have 4 dead already in the area in Davao Oriental, and we have injured, 186 injured as being catered to by the PRC. And so let me go to the ombudsman question now. I think that Boeing is a step in the right direction. He is known to be strong, brave, and I just hope that he will go ahead and go post haste in this investigation, because hindi naman pinabayaan yan eh. We filed the case in the ombudsman. Nung binanggit na ni Boying Remulla na iimbestigahan, babalikan yung Parmalee scandal, matapang, mahusay, strongman, palakpakan. Talaga si Dicky, oh. Masyadong nagpapakadigi. The ombudsman before was not too keen because I think he was appointed by President Duterte, but he went all the way up to Lao. Our recommendation, and if you look at my report, it's almost what I call a trial brief. All the evidence is there. It goes all the way. It goes all the way to President Duterte. Mm-hmm. The crime would never have happened without his participation. In other words, he was the one who ordered the money transferred, according to Secretary Duque. He was the one who said, no more bidding. Akong bahala. And we have quotations from him directly in his daily program. He was the one who ordered, according to Duque, publicly he ordered the transfer funds from DOH. So we have a testimony. And he even says, quote-unquote, ako ang nag-utos kay Duque, ako ang nagsabi sa kanya. I'm sure there is a law which should exempt you from bidding. But the more important thing is that he was the man who made strategic appointments to Lao and Leong, and who are all from the Davao Mafia and who were stationed under his favorite secretary, Bongo, who later denied that they were under him. But in fact, Lao was involved in that, well, before this happened, in that Navy ship that was being supplied by Korea. They were having problems, nakikialam sila na palitan yung combat management systems, and there was a note, and it was shown to me by Secretary Lorenzana. Go later on denied it, but President Duterte himself said, pakialaman mo yan, we have that on code. But really, all these people were involved, and like I said, just by the very face of it, you cannot give an undercapitalized corporation of 625,000, umabot sila ng over 11 billion, and we're not even finished because until... Nako, talagang sila, ika nga, magsasama-sama ho sila para ika nga balikan, pabaksakin yung mga Duterte. Naririnig nyo naman ho sa sinasabi nitong si Dicky.
Ang tatargetin na ho nila ngayon yung mga kaalyado nitong si Tatay Digong dyan sa Senado. Senator Christopher Bongo ano nakikita natin yung pagkakasunod-sunod, pagkakasalansan nila Malayo pa lang yung salansan nila kitang-kita na ho natin. transfer is about 40 Kahit na trilyon ang nawala dito sa flood control projects na to, ang pinag-uusapan ho natin ngayon, yung Parmali issue na kung saan iyon ang kinatalo nitong si Dicky noong election 2022 ba? 2022 ba? Alam ko natalo to sa election Kinatalo ho niya yan. Alam ko ano siya, re-electionist siya noon. Hindi ho siya nanalo dahil dyan sa Parmali na yan. Hindi ko ba alam, ba't di mo pa kasi iutot yung sinasabi ni Tatay Digong para... 7 billion. Okay. They violated the Government Procurement Act. They have no legal capacity. They have no technical capacity. They were just agents or go-betweens and financial capability. They had no financial capability. So they were just sucking off the money from land bank, and they were giving overpriced equipment to our country. In the middle of a disaster, maraming namamatay, sinamantala nila yan, and later on they were defended by no less than President Duterte. Michael Young was being defended by President Duterte. So the hand of Duterte is all over the place. His voice is all over the place. Pictures of him and Yang and Leong and Lau and all the others, we have that all. And all, I think, Baka magalit sa inyo nitong si Senator Ping Lacson. Huwag kang magbanggit ng picture kasi hindi sapat na ebidensya yung mga larawan na yan para i-connecta ang mga individual. Sinabi lang naman natin yung si Lacson kasama niya mga Diskaya. O bahala na ho kayo mag-isip. Pero sinasabi ho natin dito, hindi porket kasama ni Lacson niya si Sara Diskaya, tumanggap siya ng campaign funds. Okay? Hindi ho natin sinasabi yun. At sa ganun din paraan, yung mga sinasabi nitong si Dicky, yun ang ibig sabihin ng mga larawan. Tandaan ho natin, napakabait ni Tatay Digong. Presidente ho siya. Lahat ng gusto magpa-picture, talagang pinagbibigyan niya. Kahit kayo nga dalawa, may picture Ibig sabihin, pagka may ginawa ang kabalbalan, sangkot si Tatay Digong, ganon. Lang yan. the Ombudsman has to Dicky do naman. is pick it up from where we left off in the a report of the Blue Ribbon, and we can go to town and really lock these people up. Isn't that the reason, Senator Gordon, why a number of your colleagues in the 18th Congress refused or did not rather sign that partial committee report? That's why it never made it to the plenary. Just going back, I think you had about 18 or so hearings in the Senate. Hindi, ang dahilan bakit hindi sila pumirma. Ako pinanood ko yun Sinubaybayan ho natin yun, yung Parmali hearing. Alam niyo bakit dahilan? Kasi yan, sobrang daldal ng mama na yan. Hindi nakakapagsalita yung mga kasama niya. Nagmumonolog ba? Monolog. Pagka inumpisahan niya na hearing, siguro mga 4 na oras, siya lang magsasalita, ganon. Wala nang gusto magpunta sa hearing niya, siya lang nagsasalita ako, gusto meron na akong tanong, di ako matanong, ayan. Hindi ako pipirma, yun ang dahilan. Diki talaga, tuloy mo, Senate Diki. Blue Ribbon Committee Yes. that you actually And, chaired, hindi ho ba? And then there was a partial report, and then part of that partial report, siguro just to give a look back, was that the recommendation of plunder and graft charges against certain individuals such as Duque, and then you also had the formerly executives, the Dargani. Duterte was in the recommendation that he should be charged. And all the senators who refused to sign said, we don't want to sign it because Duterte is there. Some of them even said, natatakot kami, malakas siya sa Mindanao, matatalo pa kami sa Mindanao. And I said, okay, you don't sign it, you can sign it with reservation. They didn't even Sinabi nila yun. Sinabi mo yun. Pero hindi sinabi yun, hindi namin narinig ba't ka na paniniwalaan? Kinatalo mo si Tatay Digong Kaya hindi ka na-re-elect kasi dahil dyan sa mga kabalbalan na ginawa mo na yan Pero kung tanong, tama ba yung ginawa mo? Aba, kung tama yun, pinirmahan dapat ng mga kasama mo. Kaso, ikaw lang nagsalita Ang problema, sa lahat ng chairperson ng Blue Ribbon Committee, yan si Dicky, siya lang mga kababayan, kaya niyang gawin na tipong magmomonolog siya ng 2-3 oras. Siya lang magsasalita.
Sabi ko, napaisip po tayo ng mga panahon na yun. Sa Red Cross kaya, pagka ba nagkaka-meeting sila, nakatanga lang ganito yung mga kasama niya. Walang inputs din lang. Bla bla bla. Ganun talaga siya. Literal. Eh, sinoplak siya ni Tatay Digong. 3 utot ka na. Utot. Ay, hindi pa siguro niya inuutot eh. Sign that. But no matter, Pinky, because all the testimonies were under oath. No? So any lawyer or the ombudsman can pick that up, put them on the seat and question them on their testimony, and it will go on. It is not important that the Senate was not able to ratify it. Umabot kami sa plenary, but they didn't want to sign it. But I was able to do a speech there, and was able to recite what was there, and it's now on the record of the Senate. What is the feeling, Senator Gordon, that, as mentioned a while ago, this was an exhaustive number of hearings, 18 or so, coming up with a partial report? And I'm assuming you submitted this, obviously, to the Ombudsman. Did you also submit? Muntagin nyo, naka-18 hearing. 18 na hearing ha. Tapos siya lang nagsasalita. Yung iba naman nagsasalita ng pakonti-konti. Eh kaso pagka meron siya pinupursong point para mapakita niya na yung connection ni Tatay Digong dito, eh gigil na gigil ho siya. Talagang di pong kulang lang maglapasay siya sa Blue Ridge. Wala na naniniwala. Natalo ka nga eh. Oh. Yun yung naging barometer ho kung paano tinanggap ng taong bayan. Yung parmali ano niya na yan. Na hearing. Oh. Submit this to the DOJ back then? We gave copies to all of these people, in fact, but I submitted it to the Ombudsman together with Senator Ontiveros, and like I said, they went only as far as Lao, and they wouldn't go further because marami talagang tatamaan. Actually, to be fair to Secretary Duque, ayaw niya yan, pero napilitan siya. But nonetheless, kahit na napilitan siya, he will still be held liable. But really, the principal culprit is the guy who made it happen. It would never have happened without his imprimatur. Can you imagine? Here is Lao presenting himself as the guarantor. Una, hindi niya sinasabi. Later on, all his conference said he was the guarantor. That is why when we got the document that says we were supposed to, that Lin Wei Xiong, his partner, would get all the money being paid to them so that Yang would be paid. And guess what? If I go all the way, fast forward, when these people tried to escape the Blue Ribbon Committee, where did they hide? They went to Davao, and they were going to escape. They chartered a plane, and we knew they were going to do that, so we let them go out of the Davao airport. And when they got out and they were cleared, obviously they were being supported there. We captured them and we brought them back to Manila. So why would they go to Davao? The individuals that you mentioned here that took the plane, these were the Dargani, Mohit, and Twinkle. Lilituhin, guguluhin, at kung ano-ano pang kalokohan ang ilalabas ho nila para mapagtakpan itong flood control scandal na to. At lahat ng bagay na yan na sinabi nitong si Senator Alan Peter Cayetano at nitong si Senator Chis Escudero, nag-unfold sa harapan ho natin. Yan ho ang ginagawa ng panlilito. Okay, walang problema pag-usapan natin yan. Di ba pwedeng isolve muna natin to one at a time, nga nga? Di ba pwedeng isolve ombudsman, makipagtulungan siya para marisolve muna itong issue ng flood control na to. Okay, punta tayo dyan. Kalma lang. Okay, pakulong muna natin yung mga kumita ng mali-malitang pera dito sa flood control na to. Mas matindi ho yung flood control. Ibigay ko na kay Gordon yan kung gusto niyang paniwalaan yan. Diba? Bigay natin sa kanya yan. Ano yan ika nga yan ang kinatalo niya eh. Ngayon siguro nararamdaman niya ito na. Mariridim ko na sarili ko. Ito na, di ba? Ramdam na niya eh. Oh, ngayon, kaya gusto niyang mauna yung issue na yan. Ano ibig sabihin yan? Ano na naman ho yan? Political interest na naman yan. Diba? Kumbaga, ika nga lahat ng sinabi ko tama, sinungaling yung mga yan. Diba? Kaya ako, susunod na election, iboto nyo ako. Babalik tayo sa sa mga political interest nila. Kung talaga yan si Dicky para sa bayan, ang kanyang suggestion dyan, ano muna natin yun? Walang problema kahit huli na ng ombudsman yun. Etong flood control, napakaraming nagurgur dito. Napakaraming buhay ang nasira dito sa
katakawan ng mga politiko na to sa pera. Di ba? Yun ho yun eh. Pero hindi. Dahil nga meron pa siyang balak tumakbo siguro sa 2028 maging senador. Kaya yan ho ang kanyang mga dinadakdak ngayong mga panahon na to. Silang dalawa po yan, Yes, and their mother. and the mom. Yeah. Now, Senator, now that Ombudsman Boying Remulla is saying that one of the things he will be doing, at least prioritizing, would be a number of issues such as even presenting or having the SAL-ends of officials be open to the public with certain restrictions, and of course looking into, ang sabi nga niya is that para bang bubuhayin ba niya yung formally na issue. At sabi niya, hanggang saan aabutin tayo ng ebidensya, doon tayo tutungo. What are your expectations now that Ombudsman Boying Remulla will be opening this up again, reviewing it, and looking into this? It doesn't have to open up. It's already a case, an active case in the ombudsman. In fact, it's already in the Sandigan Bayan, and sinasabi nga maingay raw masyado yan, but in reality, all he has to do is Meron pa ho bang mas iingay doon sa mali-malitang pera na nagkakalaman ng 45 million kada isa at nagbabagsak sila na 60-30? Meron pa ba mas iingay doon, Vicky? Meron pa ba mas iingay doon? Meron pa bang mas iingay doon sa mga kontraktor na pinapadala yung mga pera para daw sa mga matataas na opisyal ng House of Rep? Meron pa bang mas iingay doon? make the appearance in court that the ombudsman will now either amend the complaint and include the principals like Duterte and Michael Yang and Lin Wei-Xiong and all the others. What they did in the past was get the small fry. I don't have any doubt that knowing Boying that he will pull his punches against these people. I don't know, however, whether he will go all the way to Duterte because Duterte is already in The Hague, but that doesn't stop the trial from proceeding. And when he comes back, or if ever he comes back, the Sandigan Bayan can make a decision on the merits of the case on whoever is available here in the country. Senator, or there, tataas ho ba kaya yan? Are there other individuals you were talking about that should be included in possible charges before the Sandigan Bayan, even senators for that matter? Meron ho ba? Yeah. If you look at my recommendation, it all goes all the way to the President, President Duterte, Secretary Duque, all the people in the PSDBM, and many, many others that we lined up. And I think that you can get all these guys. I think they should also call the former Secretary of the Budget, whom I think resigned because he didn't want to partake of this shenanigans. I think they should call Wendell Avisado because he was almost about to talk, if I remember correctly, but because President Duterte was still in power, he was kind of hesitant. I see. All right. We're going to see what Ombudsman Boying Remulla will be doing from here on. I also wanted to get your thoughts. Makikita ho natin yan. Sigurado ho tayo sasanansanin ni Boying yan. Sigurado tayo. Yan mission ni Boying, siguraduhin na mawasak ang mga Duterte at hindi mapatakbo sa 2028 si BP Sara. Sorry na lang sa iyo, DK. Sorry na lang sa iyo, ha. Pero yung plano mo magpresidente, sorry. Pero mali. Pero yung plano mo bumalik sa Senado, malabo pa yun sa sabaw ng pusit. Malabo. About what was at least a number of hearings by the Senate Blue Ribbon Committee, you chairing that particular committee in the 18th Congress. How did you find the hearings under, well, first, Senator Rodante Marcoleta, and then eventually, subsequently, rather, Senator Panfilo Ping Lacson? Well, I thought Ping handled himself famously. He's a good investigator.
And obviously, Mr. Marcoleta was trying to be the gadfly. But other things surfaced later on that could put Mr. Marcoleta in a situation where he would have to explain. For example, his wife was found out to be involved in the Stronghold Insurance Company. And to me, P should have that resigned. It sent me a text, but it's all right. I mean, that's his conviction. But I think that Ping could have continued on with it. But of course, at that time, the majority was being besieged. I don't want to think of it that way because, as far as I'm concerned, if I was handling that, I would have handled it differently. I would have immediately initiated, investigation on some of the senators and some of the congressmen involved, so they would not be able to do anything except to be accused of retaliating when their names were included. No, but Ping wanted to make sure that the majority retained the control of the Senate, because without that, where are we going in the Senate? This is a very, very strange aggregation, a menagerie of people, and I think we should learn from this. I think, Pinky, you can analyze and break it down when you have brothers and sisters, fathers and mothers and sons, and later on brothers and sisters again, and pair of brothers again. It's very difficult to maintain a majority in the Senate now because any of these people can create trouble and create, the destruction of the majority. But that is not the point. We should not miss sight of the fact. Pambihira, no? Pinunaho niya lahat. Ha? Pinanaho niya lahat itong kay Senator Rodante Marcoleta, kay mas mahusay itong si ano. Bakit hindi mo nasabihin yung dahilan kung bakit nag-resign si Ping? Nag-resign si Ping dahil sa kadaldalan niya. Hindi sa kung ano pa mang kadahilanan. Nag-resign si Ping dahil sa sobrang madalahira ang bunganga niya. Diba? Alam mo yan. Baka pati nga ikaw merong insertion. Baka. Diba? Baka ikaw kasi parang, sa bagay, panahon ni Tatay Digong, doon ka senador, no? Hindi makakalusot kay Tatay Digong yun, mabibito yun. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Huwag ko kayo basta-basta maniwala dito kay Dicky. Political interest yung lahat yan, mga kababayan. Diba? Ganun lang naman ho yan. Ganito kasimple, kung talagang ikaw mahal mo Pilipinas, ngayong mga panahon na to, walang priority kung hindi ma-resolve yung issue ng flood control. Totoo ha, makabuluhang pag-resolve. Hindi yung tipong para ma-resolve lang. Hindi ho, dalawang magkaibang bagay yun. Yung ginagawa ng ICI, iba dun sa gustong mangyari ng ating mga kababayan. Kasi kung hindi mapapasama ang ulo ni Martin Romualdez at nitong si Saldico, ay baka sabihin na naman parang kagaya ng headshot. Hindi. Kung hindi rin mapapasama ang pangalan ni ulitin natin kung hindi na yung ulo, baka naman yan. Kung hindi mapapasama ang pangalan ni Martin Romualdez Saldico dito sa issue na to, naglulukuhan lang tayo. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.